Pumasok siya, nakadisguise, umaasang maramdaman muli ang puso ng kanyang restaurant. Ngunit nang lumabas siya, nagtataka siya kung buhay pa ba ang pusong iyon. Sabi nila, mas natututo ka kapag pinapanood mo kung paano tratuhin ng iba ang isang taong akala nila'y wala silang maiaalok. Ang isip na iyon ang umuukit sa ulo ni Mario Reyes habang bumaba siya ng kanyang sasakyan at tumingin sa kumikislap na berdeng dilaw na neon sign sa ibabaw ng pasukan, Erlinda's Grill. Mahigit 1 taon na mula nang huling pumasok siya sa pintuang iyon bilang isang karaniwang customer. Bilang may-ari, kadalasan ay nauubos ang oras niya sa pakikipag-meeting sa mga supplier, pamamahala sa mga tauhan, at paglutas ng mga problema sa likod ng tabing. Pero nitong mga huli, may hindi siya magawang tumbasan. Nakabasa siya ng ilang malulupit na review. Anonymous, pero hindi pwedeng baliwalain. May ilang pinagkakatiwalaang kaibigan sa kanyang paligid ang nagbahagi ng kanilang mga alalahanin. Mga feedback na hindi talaga tumutugma sa restaurant na itinayo niya. Sa kaibuturan ng kanyang pakiramdam, nagbabala ito na may nagbago. Kaya ginawa niya ang hindi karaniwang ginagawa ng isang may-ari. Nagbihis siya ng simple, suot ang lumang maong na may maliit na punit malapit sa tuhod, isang medyo kupas na itim na hoodie na zip hanggang kalahati lang, at isang Braves cap na ibinaba para maitago ang mukha. Wala ni isa man lang ang makakakilala sa kanya kahit ang mga empleyado na binabayaran niya 2 beses sa isang buwan. Sa ganap na 12 at 46 ng tanghali, sa gitna ng abalang oras ng tanghalian, pumasok si Mario sa sariling kainan. Ang unang tumama sa kanya ay ang amoy. Mabagal na nilutong brisket, matamis na cornbread, at matalim na anghang ng barbecue sauce sa hangin. Ito ang uri ng amoy na pansamantalang nagpapasaya sa iyong araw. Sabi ng kanyang lola Erlinda, ang pagkain ay parang yakap na maaari mong malasahan. Iyan ang nais niyang maramdaman sa lugar na ito. Mainit, malugod, parang siya. Pero nang sumunod si Mario sa pila at tumingin-tingin, may kakaibang naramdaman na mali. Walang bumati, walang tumingin kahit saglit, wala ring ngiti. Si Ernesto, isa sa mga cashier, payat na bata na may maikling twists at laging tila pagod, ay nagtitext sa ilalim ng counter. Katabi niya, si Romina, isang babaeng malakas ngumunguya ng chewing gum na halos makipagsabayan sa tugtuging country sa itaas, ay hindi man lang tumingin. Sunod, wika ni Romina nang hindi tumitingin. Lumapit si Mario. Pulled pork sandwich na may baked beans, pakiusap. Wala pa ring eye contact, tanging mga daliri lang ang kumakatok sa touchscreen. Yan lang ba? Tanong niya. Oo, salamat iniabot ni Mario ang pera at umatras para maghintay. Pagkatapos ay narinig niya ito. Nakikita mo yung lalaking yan? Bungad ni Ernesto na may pilat ng ngiti. Iniitsa ang telepono sa kanyang bulsa. Isa na namang pasaway na walk-in, siguro mula sa kalye lang to. Natawa si Romina. Sigurado akong di siya magtitip. Wala naman sa kanila. Ganun talaga kapag nagsimulang kumuha ng empleyado sa shelter program. O kung ano pa man yun, bumabagsak na itong lugar. Napatingin si Mario. Sabi nila mayaman raw yung may-ari. Patuloy ni Romina. Di raw pumapunta dito. Siguro chill lang sa Buckhead habang umiinom ng fancy green juice. Kami naman dito ang nagtatrabaho. Tawa si Ernesto. Siguro di niya kilala ang kalahati ng mga empleyadong kinukuha niya. Hindi gumalaw si Mario. Malamang ang order niya ay pinaghahandaan na pero nanatili siya sa lugar niya. Hindi siya nakilala. Wala kahit bakas nito. At kakaiba, hindi iyon ang pinakamalupit. Oo, galit siya, pero mas malalim pa roon, ramdam niya ang lamig, kawalan, pagkawalang sigla. Hindi lang ito negosyo para sa kanya. Ang Erlinda's Grill ay isang pangalawang pagkakataon na nakabalot sa isang pinggan ng ribs at cornbread. Lugar ito para sa mga hindi pinapansin, mga nakalimutan, mga taong katulad niya noon.
Pero ngayon, ang mismong mga taong may suot na shirt na may pangalan ng restaurant ay tila nakalimutan na kung ano ang kahulugan nito. Tumingin siya sa paligid. May isang lalaki na nakasuit na nakaupo sa tabi ng bintana, nakasimangot habang nakatingin sa inumin. Isang batang ina ang nag-aasikaso ng pasaway na bata habang naghihintay sa waiter na hindi pa dumarating ng mahigit 10 minuto. Walang saya, walang koneksyon, walang kaluluwa. Kung nakikita ito ni Erlinda, siguradong iiyak siya. Lumapit si Mario sa counter. Actually, mahina niyang sabi, i-cancel mo na yung order. Halos hindi tiningnan ni Ernesto. Sigurado ka ba? Oo, tugon ni Mario, flat ang boses. Nawalan na ako ng gana. Lumiko siya, lumabas at isinara ang pinto sa likod niya. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakaupo siya at nakatitig sa manibela. Mabigat ang hangin. Unti-unting tumatapik ang mga daliri niya sa dashboard sa isang mabagal at mahinahong ritmo. Ano ang masakit? Na hindi siya nakilala? O nawala silang pakialam pero hindi pa siya handang sumuko. Hindi pa nga malapit. Kailangan niyang malaman kung gaano nakalala ang sitwasyon. At bago siya magsalita, kailangan muna niyang makinig. Kaya hindi niya sinimulan ang makina. Humiga siya pabalik, nakadikit ang hoodie sa headrest habang paulit-ulit sa isip ang mga boses nila, yung mga malulupit na biro, yung mga walang pakialam na ugali. Hindi lang ito tungkol sa sinabi nila, pati na rin kung gaano ito kadaling lumabas sa kanila. Parang hindi ito ang unang pagkakataon. Sa likod ng windshield, pinanood niya ang mga taong pumapasok at palabas. Isang estudyante na nakauniporme ng paaralan, isang pulbos na construction worker na pinapahid ang mga bota, isang magkasintahan na tahimik na nag-aaway habang nauupo sa booth. Hindi lang ito basta dinner. Anong pangalan ng nagliliwanag sa ibabaw ng pinto? Iyon ay pagmamay-ari ng kanyang lola. Ngunit sa paraang iyon, parang wala ng kahulugan ng liwanag na iyon para sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim nito. Lumipas ang 10 minuto, sumunod ang 15 minuto. Sa huli, bumaba si Mario sa kanyang sasakyan, naglakad pababa ng kalye at kumuha ng kape sa gasolinahan sa kanto. Sa halip na bumalik sa harap, pinalibot niya ang likuran ng restaurant sa alley. Walang mga kamera na nakabantay sa bahaging iyon ng gusali. Isang bakas na pintuan na bakal na may mga dents kung saan minsang lumalabas ang mga kusinero para magpahinga at manigarilyo. Sa ibabaw nito, isang bintanang may bitak na kalahating bukas. Diyan niya narinig ang higit pa. May tumatawa sa loob, malakas, pamilyar na tawa, si Big Rogelio. Hindi makakalimutan ni Mario ang tunog na iyon. Noong mga taon na ang nakakaraan, si Rogelio ay inirekomenda mula sa isang halfway house. Hirap siya noon pero nagsumikap siya, nagbago at nagsimulang mag-mentor ng ilan sa mga mas batang tauhan sa kusina. Lagi niyang hinangaan iyon. Sinasabi ko sa inyo, tumunog ang boses ni Ernesto sa bintana. Hindi na siya babalik. Kapag bumalik man siya, baka nakasut pa at nagmukhang siya ang nakaimbento ng gumbo. Sumunod ang tawa. Tama ba, dagdag ni Romina, tinatawag ko siyang Mr. Ghost Boss. Nasa larawan lang sa pader pero hindi kailanman nagpapakita ng muka. Anong klasing may-ari ang nagpapatakbo ng lugar na ganito? Hindi tumawa si Rogelio. Sa halip, narinig ni Mario ang pag-iyak ng upuan habang lumilipat si Rogelio. Alam niyo ba na sinimulan niya ang lugar na ito gamit lang ang $200 at isang smoker sa driveway niya? Kalmado, ngunit matatag ang boses ni Rogelio. Kaya? Sagot ni Romina ng may sama ng loob. Kaya bantayan niyo ang bibig niyo, bulong ni Rogelio. Hindi ito basta trabaho para sa lahat. May ilan sa atin na naaalala pa kung ano ang pinaninindigan ng lugar na ito. Tahimik, naglabas si Ernesto ng tuyong tawa.
Teka, kalma lang, para kang nagsasalita na patay na si kuya. Sinasabi ko lang, kung hindi siya nagmamalasakit na nandito, bakit tayo magmamalasakit ng sobra? Malalim na buntong hininga ang pinalabas ni Rogelio, sumingaw sa bintanang nakabukas. Kung ganun ang lakas ng dila nyo, babala niya, malalaman nyo agad kung bakit hindi nagtatagal ang ibang tao dito. Ang respeto, dalawang panig. Dahan-dahang umatras si Mario mula sa pader, mabigat ang puso sa halo-halong emosyon. Isang bahagi niya ay proud kay Rogelio sa pagharap sa mga nangyayari. Pero ang isa pang bahagi ay nagtatanong, paano niya hinayaan itong mangyari? Kailan nga ba naging pagiging hands-off ay naging pagiging ganap na invisible? Naririnig pa rin niya ang tinig ni Erlinda, malinaw na malinaw, habang ginigisa ang mga kawali sa maliit na kusina sa Macon, Georgia. Huwag kang magtatanim ng hardin tapos kalimutan mong diligan ito, baby. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang mga binhi. Nagdala siya ng mabubuting tao pero iniwan niya sila nang walang istruktura, gabay o kahit presensya niya. Siguro hindi lang ito masamang pamumuno, siguro ito ay pag-abandona. Pero bago siya gumawa ng malaking hakbang, kailangan niyang patuloy na makinig, patuloy na magmasid. Sa gabing iyon, nagpadala si Mario ng mensahe sa buong team. Staff meeting bukas ng 9:00 ng umaga. Mandatory, walang palusot. Walang paliwanag, walang emojis, sapat lang para magpabago. Pagkatapos, sa halip na umuwi, nag-book siya ng hotel sa labas ng Marietta. Sa tahimik na sulok ng isang mesa, pinuno niya ang mga pahina ng kanyang notepad ng lahat ng kanyang nakita at narinig. Hindi ito tungkol sa pagtanggal ng tao, hindi pa. Ito ay tungkol sa isang mas malaking bagay, ang pagpapanumbalik ng puso ng restauran. Pero ibig sabihin nito ay pagharap sa parehong mga sumisira dito at mga nagsisikap pang panatilihin ito. At kailangan itong gawin ng walang hudi. Mabilis dumating ang umaga, halos hindi nakatulog si Mario, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sobrang gulo ng isip niya. Paulit-ulit ang bawat sandali ng nakaraang araw. Ang gumpaping sarcasm ni Romina, ang mga aroganting biro ni Ernesto, si Rogelio na sinusubukang pangunahan ang isang lumulubog na barko. Sa 8:47 ng umaga, muli siyang umupo sa labas ng diner. Ngayon, walang disguise. Isang charcoal gray blazer sa ibabaw ng maayos na button-up, maong at boots. Ang dati niyang itsura bago ang pandemya noong madalas pa siyang bumisita. Mula sa kanyang nakaparadang kotse, pinanood niya ang pagdating ng kanyang mga tauhan. Si Romina, huli na gaya ng dati, nakatutok ang mga mata sa kanyang telepono. Si Ernesto, naka-earbuds, tumatawa sa isang bagay sa screen niya. Si Rogelio, siyempre, ang pinakauna sa lahat, binuksan ang side door gamit ang susi na personal niyang ibinigay. Sumunod ang iba pa, 2 tagalinis ng pinggan, 3 servers, at si Charis, isang talentadong kusinera na kinuhang diretsyo mula sa culinary school nang walang ibang gustong bigyan siya ng pagkakataon. Nang lumagpas ang orasan sa 9:02, lumabas na si Mario sa kanyang kotse. Tumunog ang mga ulo. Si Charis ang unang nakakita sa kanya, nagtataas ng kilay sa pagkagulat. Si Rogelio ay tumugon ng marespeto na tango. Wala namang gulat, kilala siya. Pero si Romina at Ernesto, nanahimik parang na-free ang kuryente, lumakad si Mario na walang sinabi at pumasok sa sariling restaurant. Sa loob, awkward na nagtipo ng mga tauhan sa mga front booth. May nakatayo, may nag-aalangan na parang hindi sigurado sa gagawin. Isang nerbyosong enerhiya ang bumalot. Hinayaan niya ang katahimikan ng sapat para sila'y mainis. Tapos, nilinaw niya ang kanyang lalamunan. Hindi ko kayo paiikutin ng matagal, panimula niya, pero may sasabihin ako at kailangan kong makinig kayo ng seryoso. Nagpause siya saglit. Ang lugar na ito, ibinigay niya ang senyas sa pader, ang neon sign sa labas, ang kusina sa likod nila. Pinangalan sa aking lola,
si Erlinda May Reyes. Namatay siya 15 taon na ang nakalipas, pero kung nagkaroon ka man ng pagkakataon na makilala siya, malalaman mo kung bakit ang lugar na ito ay higit pa sa pera, pagkain o mga magagandang review. Humupa ang ekspresyon ni Charisse, itinaas ni Rogelio ang kanyang mga balikat, nakikinig ng mabuti. Si Erlinda ay ang uri ng babae na nagbibigay ng pagkain kahit wala kang pera. Nagbibigay siya ng pangalawang pagkakataon na parang bahagi ng menu. Naniniwala siyang hindi sira ang mga tao, kundi napapabayaan lang. Nilibot ni Mario ang silid, nakatingin si Romina sa kanyang mga sapatos, parang gustong lumayo ni Ernesto. Nang sinimulan ko ang Erlinda's Grill, sabi ni Mario, matatag ang boses, gusto kong muling likhain ang kusina niya, ngunit mas malaki. Isang lugar kung saan pwedeng kumain, magtrabaho, tumawa at maramdaman na tunay silang kabilang. Lumapit siya ng kaunti, pero kahapon pumasok ako at hindi ko nakilala ang naging itsura ng lugar na ito. Lahat ay agad nag-alerto. Pumasok ako na nakabihis ng parang ordinaryong tao. Umorder ng sandwich. Nakatayo ako mismo doon. Itinuro niya ang lugar malapit sa counter. At narinig ko ang 2 empleyado na nagmumura tungkol sa may-ari ng lugar na ito. Sinasabing hindi siya nagpapakita at walang pakialam. Pinag-uusapan ng mga bagong empleyado na parang disposable lang sila. Hindi niya kailangang banggitin ang mga pangalan. Alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Narinig ko lahat ng salita, sabi niya, at umalis ako ng walang pagkain, walang sinabi, kasi kailangan kong alamin kung ano ang mali. Tumingin siya kay Romina, saka kay Ernesto. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Itinayo ko ito ng may mga sugat sa tuhod, hiram na pera at mga hating gabi ng paggawa. Pero sa isang punto, tumigil ako sa pagdating. Kasalanan ko yon. Nag-pause siya para makahinga ang mga tao. Pero ang kawalang galang, ang walang pakialam na ugali, kasalanan niyo iyon. Napakatinding katahimikan ng sumunod, walang may lakas ng loob na gumalaw. Mabigat ang katotohanan na hindi pwedeng takasan. Nakatingin ang lahat kay Mario para bang babagsak ang bubong sa kanila. Sa wakas, tumingin si Romina ng bahagya. May halong pasensya at bahagyang paghingi ng tawad ang mukha niya, na parang alam niyang mali siya pero hindi masyadong maipahayag. Umiling si Ernesto, nakasandal sa counter, nakakross ang mga braso. Sinubukan niyang magmukhang walang pakialam pero kumikilos ang paa niya. Hindi niya namamalayan. Lumakad si Mario patungo sa gitna ng grupo. Hindi ako nandito para sumigaw, sabi niya kalmado at malinaw. Nandito ako para ayusin ito. Tiningnan niya si Rogelio ng mabilis. May 2 sa inyo na dala pa rin ang diwa ng lugar na ito. Nakikita ko iyon at pinahahalagahan ko iyon ng higit pa sa alam nyo. Pagkatapos ay nilingon niya ang iba pa. Pero ang ilan sa inyo, dumadating lang kayo, kumukuha ng sahod at kumikilos na parang hindi karapat-dapat sa lugar na ito ang pinakamaganda niyong gawin. Hinayaan niyang tumimo ang sinabi, nagtatapos na yan ngayon. Bahagyang nabasag ang katahimikan nang dahan-dahang itinaas ni Esmeralda, isang server sa kalagitnaan ng 30 ang kanyang kamay. Ginoong Reyes, mahinaong sabi niya, hindi ko alam na pinapansin mo ito ng ganun kalalim. Pero, salamat sa pagbabalik mo. Tumango siya. Dapat sana ay ginawa ko na ito noon pa. Pinabayaan ko ang kawalan ko na magdulot ng kalituhan. Pinayagan kong punuan ng maling kwento ang mga puwang. Pagkatapos ay nilingon niya ang buong team. Mula ngayon, lahat ay bukas, ang katapatan, mga inaasahan at mga oportunidad. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang pinilipit na papel at binuksan. Simula sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng tamang buwan ng check-in, hindi mga mabilisang usapan sa hallway, totoong usapan. Dadalawin ko kayo ng 2 beses sa isang linggo, makikita ninyo ang mukha ko. At ibabalik natin ang tunay na feedback mula sa mga customer, hindi yung mga kalokohan sa Yelp, yung totoong opinion ng mga kumakain dito.
May isang tao sa likuran na bumulong, "Tama na," at sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng pang-iinsulto, tunog ito ng pag-asa. Pero pakinggan ninyo, dagdag ni Mario, bahagyang tumalim ang tono. Kung wala sa puso ninyo ang lugar na ito, kung para lang ito sa pagtapos ng oras, huwag nang bumalik. Huwag magkunwaring interesado. Huwag insultuhin ang pinagsisikapan natin dito. Dahan-dahan niyang tiningnan ang paligid. Hindi lang ito trabaho. Hindi dito kung hindi ninyo kayang pumasok ng may respeto sa mga tao, sa pagkain, sa misyon, malaya kayong lumabas. Walang umalis, hindi pa. Pagkatapos, nilingon niya sina Ernesto at Romina, "Kayo dalawa, sumama kayo sa akin." Naglakad siya papunta sa likuran at binuksan ang pinto. Nakatingin ng diretsyo. Pagkalipas ng sandali, sumunod sila. Pumasok sila sa makipot na pasilyo malapit sa pantry. Walang customer, walang staff na nakamasid. 3 lang sila. Maingat na isinara ni Mario ang pinto. "Binibigyan ko kayo ng espasyo," mahinahong sabi niya. "Magsalita kayo ng malaya. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng lugar na ito para sa inyo o kung wala itong kahulugan." Huminga ng malalim si Ernesto at lumingon. Nag-cross ng mga braso si Romina. Naghintay si Mario. Nagtatrabaho lang ako dito," wika ni Ernesto sa wakas. "Hindi naman yon malalim. Para lang yon sa sahod." Umiling si Mario ng bahagya. "Kung ganyan, maling uri ng tseke ang kinokolekta mo kasi hindi lang tungkol sa pagkain ang lugar na ito." Tumingin na ngayon si Romina, mas malumanay ang tono. "Okay, pero wala ka dito. Parang wala namang kabuluhan lahat ng yon." "Fair," sagot ni Mario ng walang alinlangan. "Umalis ako, hindi ko dapat ginawa iyon." Nakangiti si Mario habang nakasandal sa pader, nakakross ang mga braso. "Pero paano mo ipapaliwanag yung paraan ng pananalita mo tungkol sa ibang staff? O ang panlilibak sa taong pumipirma sa tseke mo? Akala mo ba yun ang pagtitiwala? Akala mo ba yun ang pagbuo ng koponan?" Ibaba ni Romina ang tingin. "Hindi," mahinang bulong. Hindi sumagot si Ernesto. Nagpatuloy si Mario. "Hindi ko kayo tatanggalin ngayon, hindi pa. Kasi baka hindi kakulangan sa tao ang kailangan ng lugar na ito, kundi mas mabubuting tao, yung handang umunlad." Itinuro niya ang pinto ng kusina. "Isa lang ang pagkakataon mo para patunayan na karapat-dapat kang narito." Mahina ngunit matatag na sabi ni Mario. "At magsisimula iyon ngayon. Ipakita mo na mahalaga ito sa iyo, hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa paraan ng pagtrato mo sa mga tao." Nag-pause siya. "At kung hindi mo kaya, umalis ka na." Walang gumalaw. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan ang desisyon sa kanila. Sa loob ng kainan, nagbago ang hangin. Hindi pa masaya, pero naging matalas, alerto, gising. Isang palakpak ang pinakawalan ni Mario. "Sige, bukas ang pinto sa loob ng 30 minuto. Tingnan natin kung buhay pa ba si Erlinda sa lugar na ito." Nagkawatak-watak ang grupo sa kani-kanilang mga pwesto, ngunit alam ni Mario na hindi ito ang katapusan. Hindi malapit. Ang tunay na pagsubok ay paparating at dumating ito ng mabilis. Sa 12:05 ng tanghali, ang pila ay bumaluktot palabas ng pinto. Halo-halong mga suki at mga bagong dating. Mga batang nagmamakaawa ng dagdag na fries. Isang lalaki sa maduming overalls, umiinom ng matamis na tsaa habang nagbabasa ng gusot na dyaryo. Umaalon ng buhay sa dinner, parang dati. Hindi umatras si Mario sa opisina. Nakatayo siya malapit sa coffee station, may hawak na notepad, tahimik na nagmamasid, walang sigawan, walang paalis-alis. Nanonood, nag-aaral. Mahusay na hinahawakan ni Charis ang grill na parang musika ang tinutugtog. Si Rogelio ay dumadaloy sa kusina na parang konduktor ng orkestra. Si Esmeralda ay naglilibot sa mga mesa, pinapatawa ang mga tao sa bawat kagat. Ngunit sa harap na rehistro, doon pa rin nararamdaman ang kakaibang alon ng di kasiguruhan. Si Romina ay nagsusumikap,
Kitang-kita, mas madalas na ang kanyang ngiti, mas tuwid ang postura. Sinasabi niya ang salamat na parang totoo ito. Ngunit hindi pa natural, parang sinusubukan pa niyang masanay sa bagong sapatos. Si Ernesto, tahimik lang siya. Mabilis kumuha ng order, iwas tumingin, nawawala sa likod kapag may pagkakataon. Pagdating ng alas 12:45, parehong oras kahapon, isang binatang naka-faded na hoodie ang pumasok. Siguro 19 anyos, kabado, paikot-ikot. Isang kamay ay palihim na nasa bulsa, naghahanap ng exit. Napansin siya ni Romina pero agad na lumingon sa ibang direksyon. Lumayo si Ernesto sa counter. Doon lumabas si Rogelio mula sa kusina, pinapatuyo ang mga kamay gamit ang tuwalya. Binigyan niya ng kalmadong tango ang binata. "Kaya mo yan." Nag-atubili ang binata at pagkatapos ay lumapit sa counter. Pwede po bang kumuha ng catfish combo?" Mahina ang tanong niya. "Pinalitan ko lang yung fries ng gulay." Tumango si Romina, pinindot ang order. "Yan lang ba?" Tumango uli siya. Habang nire-record ang order, tiningnan ni Romina si Ernesto na lumingon at nag-cross ng mga braso. 10 minuto, bulong ni Romina. "Salamat," sagot ng bata, umatras at mahigpit na hawak ang resibo na parang baka ito matangay ng hangin. Sapat na ang nakita ni Mario. Nang lumiit ang pila, nilapitan niya ang counter at tumingin kay Romina sa mata. "Alam mo ba kung sino yon?" Pumikit si Romina. "Hindi. Dapat ko bang malaman?" "Siya si Miguel Perez. Kaka-join lang sa shelter program noong nakaraang linggo. Dumating dito sa rekomendasyon." Bahagyang bumuka ang mga labi ni Romina. Hindi siya delikado, hindi siya problema. Sinusubukan lang niyang magsimula muli. Parang marami pang iba na nagtrabaho dito noon. Hindi siya nagsalita agad, pero nag-iba ng ekspresyon. Kaunti lang, may kumislap na pagkaunawa. Siguro may bahid ng pagsisisi. Parang gusto niyang maglaho, mahina niyang sabi. Tumango si Mario. Ganyan ang nararamdaman ng mga tao kapag tinatrato sila ng mundo na parang wala silang halaga. Ibaba niya ang tingin. "Pasensya na, seryoso ako." "Alam ko," sagot niya, "pero wag mo sabihin sa akin." Umakyat siya ng kaunti. "Ipakita mo ito sa paraan ng pagtrato mo sa susunod na 10 tao. Ilang minuto pagkatapos, nakuha ni Ernesto ang pagkain niya. Personal itong dinala ni Rogelio. Ngumiti, binigyan siya ng fist bump. At sa sandaling iyon may nagbago. Hindi ito dramatiko pero totoo. Mas maayos ang takbo ng trabaho kaysa mga nakaraang linggo. Parang tumakbo na ang mga gulong. Malinis at focus ang enerhiya. Pagdating ng oras ng pagsasara, puno na ang tip jar. Kumislap ang kusina. At ang mga customer ay nagtagal pa ng kaunti. Nagkukwentuhan, nagpapahinga, nag-e-enjoy sa lugar. Naupo si Mario sa paborito niyang booth sa tabi ng bintana, umiinom ng kape habang naglilinis ang grupo. Dahan-dahang nilapitan siya ni Ernesto, pinupunasan ng mga kamay gamit ang tuwalya. Walang yabang, walang palusot, tanging nerbiyos at katapatan. "Sobra akong nagsalita," aminin niya. "Hindi ko na malaya na ganun ako kalakas magsalita." "Hindi ka lang malakas magsalita," sagot ni Mario ng mahinahon. "Mali ka." Tumango si Ernesto. "Oo." May saglit ng katahimikan. "Di ko gusto mawala ang trabahong ito," dagdag niya. "Gagawin ko ng mas maayos." Bumigkas ng kaunting tango si Mario. "Naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon, pero kapag inamin ng tao ang una." Tumayo ng mas tuwid si Ernesto. "Naiintindihan ko." Lumiko siya at umalis. Hindi defensibo, hindi nadurog. Nag-iisip lang. Hindi ganap na naayos ang kultura, pero ngayon nagkaroon ng siwang at sa siwang iyon nagsimulang pumasok ang liwanag. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, bumalik si Mario. Nakatayo siya ng mag-isa sa tahimik na kusina, may hawak na tasa ng kape na nagpapainit ng kanyang kamay. Tahimik ang gusali, payapa.
Tumingin siya sa lumang larawan na nakapako sa corkboard sa ibabaw ng prep table. Si Erlinda nakangiti na may suot na sombrero sa araw. May hawak na tray ng peach cobbler. Ngumiti siya pabalik. Nandyan siya, ang kanyang Lola Erlinda, sa lumang larawan, suot ang paborito niyang sombrero sa simbahan. Nakayuko ang mga braso, matatag ang ngiti, na may halong init at hindi palyadong paloko na pagmamalaki. Mukhang sinasabi, hindi ako naglalaro ng laro pero aalalayan kita. Bulong ni Mario sa sarili, halos mawala ko na ang lugar na ito, Lola. Pagkatapos ay binuksan niya ang mga ilaw. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, ang amoy ng nag-iihaw na bacon at sariwang biscuit dough ay kumalat sa hangin, parang isang alaala na nagigising. Nagtawag siya ng isa pang pulong ng team. Walang sorpresa ngayong beses. Isang check-in lang bago magsimula ang breakfast service. Isa-isa silang nagtipon sa dining room, nakasandal sa counter, nakaupo sa mga booth. Nawala na ang tensyon mula sa nakaraang linggo. Mas magaang na ang pakiramdam ng silid, puno ng pag-asa. Lumapit si Mario. Gusto kong pasalamatan kayong lahat para sa kahapon, panimula niya. Iyon ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na muling naging sarili ang lugar na ito. Tumango ang ilang miyembro ng team. Dahan-dahang ngumiti si Rogelio sa likuran. Pero ang isang magandang araw ay hindi agad nakakaayos ng lahat, pagpapatuloy ni Mario. Ipinapakita lang nito kung sino ang handang magsikap. Pinaantala niya ito saglit. Kaya ngayong araw bibigyan ko kayo ng tunay na pagpipilian. Inabot niya sa ilalim ng kanyang braso ang 2 folder, itinaas ang mga ito. Ang isa, sabi niya habang itinaas ang una, ay para sa mga nais manatili, naniniwala sa pinaninindigan ng lugar na ito, handang magpakita, hindi lang katawan kundi puso. Itinaas niya ang pangalawang folder. Ang isa naman ay para sa mga handang magpatuloy. Walang kahihiyan, walang sama ng loob. Lagdaan lang ang form, tapusin ang shift ngayon at makakakuha kayo ng 2 linggong sahod at 1 liham ng rekomendasyon. Nag-ikot-ikot ang mga bulong sa buong silid. Lumapit si Charis para magsabi ng isang bagay kay Esmeralda. Nakatingin si Ernesto sa sahig. Dahan-dahang hinimas ni Romina ang kanyang mga palad sa hita. Hindi ninyo kailangang magdesisyon ngayon, dagdag ni Mario. Pero kailangan ko ang sagot ninyo bago matapos ang araw. Ipinahiga niya ang mga folder sa counter. Walang paghuhusga sa alinmang piliin ninyo, pero huwag kayong manatili para lang makapunta sa trabaho. Hindi ito patas sa inyo, sa grupo, o sa mga taong pumapasok sa pintong iyon. Yun na yun, walang sermon, walang pressure, puwersa lang ng pagpili. Habang bumalik ang mga empleyado sa trabaho, bumalik si Mario sa kusina at sa huli ay umupo sa kanyang booth sa tabi ng bintana. Hindi siya nagpaikot-ikot. Tahimik siyang nanood, nagtitiwala na magsasalita ang kanilang desisyon ng mas malakas kaysa anumang ulat ng shift. Pagdating ng kalagitnaan ng umaga, unang naisumiti ang unang form. Ipinasa ito ni Rogelio sa counter. Mananatili ako, sabi niya, na parang palaging malinaw ang sagot. Iniligtas ako ng lugar na ito, panahon na para magbigay ng balik. Sinundan ito ni Charis, saka si Esmeralda. Dumating ang mga papeles, isa-isa, ngunit hindi lahat ng balita ay madali. Sa 4:15 ng hapon, naupo si Romina sa tapat ni Mario. Nakatingga ang kanyang tanghalian sa pagitan nila. Sa tingin ko, kailangan kong umalis, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Mario sa mga mata. Sigurado ka ba? Tumango siya. Hindi ko siguro talaga nilikha para sa lugar na ito. Hinahabol ko lang ang sahod, pero kailangan mo ng mga taong hinahabol ang layunin. Hindi niya sinubukang baguhin ang isip niya. Salamat sa katapatan mo, sabi niya. Mas naayos mo ang araw kaysa inaasahan ko. Mahalaga iyon. Bahagyang ngumiti si Romina, tumayo
at iniwan ang kanyang nakatiklop na uniforme sa upuan. Si Ernesto ang huling dumating. Pagkatapos ng pagsasara, ang mga upuan ay dumudulas sa sahig. Mga balde ng mop ay gumugulong sa malayo. Tahimik siyang nilapitan at inilagay ang kanyang form sa mesa. Mananatili ako, sabi niya, mas tiyak kaysa dati, at karapat dapat ko ito sa pagkakataong ito. Tiningnan siya ni Mario ng matagal. Kung ganon, huwag mo akong pagsisihan. Napangiti si Ernesto ng bahagya. Hindi mo gagawin. Hindi ito perpektong wakas, pero marahil iyon ng punto. Ang tunay na pagbabago ay hindi bigla. Nagsisimula ito kapag pinipili ito ng mga tao, kapag tumigil sila sa pagpapanggap at nagsimulang magmahal. Isang linggo ang lumipas, nag-iba ang pakiramdam ng Erlinda's Grill. Hindi mas maingay, hindi mas abala, basta tama. Ang harapang kampanilya ay nagkaroon muli ng pamilyar na tunog. Ang register ay nag-click ng ritmo. At ang kusina ay gumalaw na parang nahanap na ang sariling ritmo. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa pagkain, kundi sa mga tao. Binabati nila ang mga customer na parang matagal nang magkakaibigan. Nagbibiro ng walang sama ng loob. Naglilinis ng may malasakit, hindi dahil pinapagawa, kundi dahil mahalaga ito ngayon. Noong Huwebes, may isang lalaking naka-charcoal na suit ang pumasok, mukhang naliligaw. Business traveler, marahil galing sa ibang lugar. Tumingin siya sa paligid na para bang napadpad sa maling lugar. Ngunit agad siyang sinalubong ni Esmeralda. Binigyan siya ng basong tubig bago pa siya makapagsalita. Pinakamahusay ang catfish ngayon, sabi niya nang may mainit ng ngiti. Sinasabi ko lang. Pag-alis niya, may mga to-go box na para sa refrigerator ng hotel niya at bagong paboritong lugar sa mapa niya. Pinanood ni Mario ang lahat mula sa likod ng counter, nakapako ang mga braso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa stress, hindi siya nagtatago, hindi siya nagmamasid. Nasa bahay na siya, isinilid ni Charisse sa harap niya ang isang pinggan ng peach cobbler, may brown sugar crust na paborito niya at konting cinnamon sa ibabaw. Ginawa ko ito tulad ng recipe ni Erlinda, sabi niya ng may pagmamalaki. Isang kagat ang kinain niya, ngumiti. Yan ang tama, sabi niya, igagalang ka niya. Mamaya ng hapon, bumalik si Ernesto. Ngayon, hindi na siya nagtago sa likod ng hoodie. Pumasok siya ng nakangiti. Nakaayos ang kanyang damit. Malinaw ang mga mata. Nakakuha na siya ng trabaho, naglilinis ng mga bus sa Glenwood Avenue. At bumalik siya dahil sa isang dahilan. Para magpasalamat kay Rogelio. Ayos na ako, pare, sabi niya habang nakangiti pa rin. Seryoso, ito ang unang pagkakataon na nasabi ko yan sa matagal na panahon. Pinatabihan siya ni Rogelio sa likod. Iyan ang dahilan kung bakit nandito ang lugar na ito. Nagsimulang kumalat ang balita, hindi sa pamamagitan ng hashtags o mga makukulay na post. Hindi man sa Yelp. Kumalat ito sa lumang paraan. Isang ina ang nagsabi sa kapatid niyang babae, isang mail carrier ang nagpaabot nito sa isang retiradong veterano, isang janitor sa courthouse ang nagdala ng 3 kasama niya noong lunch break. At tahimik tuloy-tuloy, muling naging kung ano ang tunay na dapat na maging Erlinda's Grill. Hindi perpekto, pero totoo. Pagsapit ng oras ng pagsasara, naglakad palabas si Mario nang mag-isa sa parking lot. Lumubog na ang araw sa likod ng mga puno. Nakasandal siya sa gilid ng gusali, nakatawid ang mga braso, nakatingin sa kumikislap na sign sa itaas. Ang lumang berdeng dilaw na neon ay kumikislap na, isang bahagi ng tubo ay kumukupas at nanginginig. Pero hindi siya tumawag para ipaayos ito, gusto niya itong ganoon. Ang imperpeksyon ay nagpapaalala sa kanya na ang lugar na ito, gaya ng mga tao sa loob nito, ay may puwang pa para lumago. Lumabas si Imelda sa likuran niya, inaayos ang kanyang apron sa likod. "Uuwi ka na ba?" tanong niya. "Sa sandali," sagot niya, "pinagmamasdan ko lang ang lahat." Tumigil siya sa tabi niya. "Ayos ka lang ba?"
Dahan-dahang tumango siya. Oo, sa tingin ko ay oo. Ngumiti siya at iniabot ang isang nakatiklop na papel. Iniwan ito ng isang customer sa kanilang mesa, sabi ni Imelda. Sinabi niya na ibigay ko ito sa may-ari. Binuksan niya ito, nakasulat ito ng kamay, magulo ang sulat, medyo malabo ang tinta. Dumadalaw ako dito mula pa nang buksan ninyo. Akala ko nawala na ako ng pakiramdam nang magbago ang lahat. Pero ngayon, pakiramdam ko ay si Erlinda muli. Sino man siya, ramdam ko na narito pa siya. Salamat, binalikan niyang basahin ito. Muli at muli. Pagkatapos ay maingat niyang tiniklop at inilagay sa likod ng kanyang bulsa, parang isang bagay na ayaw niyang mawala kailanman. Hindi na nagsalita pa si Imelda, ngumiti lang, lumingon at bumalik sa loob. Nanatili si Mario ng kaunti pa. Pagkatapos, halos sa bulong sinabi niya, patuloy pa rin tayo sa pagdidilig, Lola. At pumasok siya muli sa pintuan, sapagkat sa huli, anuman ang itinayo mo sa buhay na ito, hindi ang mga pader, ang pangalan o ang sign sa harap ang nagpapahalaga rito. Ang mga tao sa loob, sila ang may dala ng kaluluwa ng lugar, sila ang nagpoprotekta sa espiritu nito kapag walang nakakakita. Hindi mo pwedeng isipin na kapag matibay na ang pundasyon ay tapos na ang trabaho. Kailangan ng pangangalaga ang kultura, kailangan ng paalala ang respeto. At ang pangalawang pagkakataon, kailangan nito ng puwang, kaya dumalo para sa iyong mga tao, para sa iyong layunin, para sa iyong sarili. At kung ang kwentong ito ay may naantig sa iyo, ibahagi mo ito, hindi para sa mga click, hindi para sa atensyon, kundi dahil may isang tao sa malayo na kailangang marinig ito. Isang taong tumigil na sa pagdating, isang taong nakalimutan kung ano ang itinayo niya. Palalahanan sila, hindi pa huli para bumalik at ayusin ito.